Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, April 23, 2024 at andap-andap pa rin yung galaw ng ating mga blue chips. Wala pa rin talaga yung mga foreigners dito sa market natin. So nag-drop tayo ng 153.42 million net foreign sale and berde naman siya ng konti, 0.37%. 6,168.48. So, kahit anong ganda ng ginalaw. Kagabi nag-spike yung yung US market. Tapos maganda yung closing nila, 'di ba? Kasi tumigil na naman si Trump kay Fed Powell, 'di ba? Yung kanyang tinitira nung nakaraan. Kaya bumagsak din yung mga stocks last time and then nag-bounce na ngayon. So, tumigil na kasi siya sa kanyang ginagawa. Tapos yung galawan sa crypto, ang lakas ng crypto, 93K ulit siya. Hopefully meron ka. So, may mga hawak tayo ng cryptos na sumabay sa galaw ng market. So, very good. Tapos, yung futures ng US market is okay pa rin siya. So, hopefully, para makabawi yung mga alaga natin na tech stocks. Tapos, balita si Elon Musk ng Dutch, yung government nila, di ba? Department of Government Efficiency. So, para mag-step back siya and then magpo-focus doon sa kanyang Tesla stocks. So, Tesla company. So, nakatulong ng sentiment para ma-lift yung negative sentiment sa mga tech stocks natin. Kasi gumalaw yung mga tech stocks natin kagabi. Okay? So, pero sa atin, ayan, dahil umakyat si US stocks kagabi, nag-pullback si from all-time high si gold, yung mga prices nila bumagsak. So, overbought na rin masyado kasi yung mga mining stocks. Pero kanina muntik na, di ba, nung umaga si nickel, na-review natin kapon, so pumitik siya. Pero berde naman yung close niya. Pero yung mga re-review natin dito, namula karamihan sa mga mining stocks natin. Okay. Pero nanguna sa listahan natin itong si ACE N natin, nag-drop siya ng 7.86%. So nagulat din ako nung makita ko ng end of the day na. So nag-breakdown sa support. Okay naman yung niya yung annual earnings niya, pero magkakaroon kasi siya ng stock rights offering. So hindi ko na nabuksan kung magkano 'yon. Pero syempre ayaw ng investors, madadagdagan na naman siya ng shares. So last time nagkaroon siya ng stock rights offering nung uptrend siya. Ito kasi downtrend eh. So siguro yun yung worry ng mga traders sa market natin. So kaya po siya nag-drop. Pero meron siya net foreign buy na 8.16 million. And then si APX, so nag-drop siya, laki ng drop niya, no? So negative 6.52%. Kapon 10% naman yung close natin. So, okay lang siguro. Bumawi siya. And then, negative 3.65 million net foreign sale siya. Tapos, si ARA, so, second day na umarkada, di ba, mula sa kanyang bottom, nag-up siya ng 5% and meron siya 2.95K net foreign buy. Tapos yung alaga natin, no, umarkada. So, buti na lang, hindi masyadong naging negative sentiment kay Plus yung pagbenta ng shares ng mga executives natin kasi nag-exit sila during the time. So, tinitingnan siguro ngayon ng mga traders natin is yung fundamental ng mga stocks kasi pero si ASEN, di ba, ibang case kasi okay naman yung funda ni ASEN natin. So, fundamental ng stocks plus okay yung earnings, uptrend, yung price action. Tapos, yung rumors ulit na pwede maging blue chip si Plus. Di ba sinilip kasi natin 159 billion kahapon. Samantalang si GGS natin, okay, si Bloom, si Bloom yata below 100 billion na yung market cap. Ayan, so potential siya, di ba? Kung, lalo na kung maganda ulit yung earnings niya ngayong, ano ba ngayon, pa second quarter tayo. Okay? So, ang lakas ng sipa ng tulak, 52.57 million net foreign buy. And then si Keeper, ayan, hindi natin napapansin, marangkada na. So, 4.57 o 4.87%. And meron siyang 1.56 million net foreign buy. Tapos si Converge natin, bumabalik ulit sa breakout level. Meron siyang 2.21% na gain and net foreign sell tayo, 11.59 million net foreign sell. Okay? So yun po yung mga madalas na kaganapan sa mining stocks bumagsak yung reference natin kagabi. So disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po So medyo mahirap mag-trade during this time. And then follow mo ako dito sa ating Fluffy Trader.
na YouTube channel, subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin. Yung mga nakasubscribe, ayan, grabe yung baba din ng ano, ng views natin. So check mo lang yung mga daily uploaded videos, company reviews. After ng bakasyon, hindi na tayo nakabawi. Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, ano ba sinasabi ngayon, and fundamentals and risk management, plus yung ating PSE market studies naman. Okay? So, check mo na lang yan. And then sa crypto, ayan, follow mo ako dito para sa mga play turn games, cryptos, at saka doon sa meme coins. Yung pinagkakabala natin. So, kanina may nag-review sa atin si Crypto Index. So, check mo lang yung ano, yung review natin sa kanya. Andiyan po yan. Ayan. So, active ulit yan kasi gumaganda yung ano, yung galaw ng cryptos natin. And then follow mo ako dito sa ating Facebook account na Flavie Trader para updated ka sa mga posts natin or dito sa ating Facebook page. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market and Twitter. Finally, meron ng ano, upload si itong si Philippine Stock Exchange naman natin. Ayan. So yung mga gusto matuto ng ano, mag-trade ng meme coins kasi sila yung ano, yung malakas sumipa ngayon at saka yung cryptos natin. Okay. So net foreign sell, okay, hindi pa rin nagbabalik yung mga foreigners. 153.42 million net foreign sell. Ayan. So, okay, not so good. So, tinamaan yung mining stocks natin kasi nga, nag-pullback na. So, nag-profit taking yung mga kumita kay APX natin. At saka kay PX. Nag-drop din si PX ng ano, halos 6% din siya. So, panalo si services sector. Sino ba to? ICT ba ulit? Tapos property, 0.82%. Okay? So, share buyback tayo. Robinsons Retail, Robinson Land, SMPH, at saka si Ali. Tapos yung closing natin. Si Pure Gold siguro, no? Okay, hataw si Pure Gold natin. So 4.17% ICT and services, 4.13% Converge, 2.21 AC, 2% PLDT, 1.95%. And then yung lumagapak si ASEAN natin. So yun na nga, stock rights offering. Minus 7.86%, Jollibee 2.74, Video 1.23, SEC 1.04%. Mas marami ng konti yung ano, yung verde sa market natin. Foreign funds bought CBC, Metrobank, PNB, SLF, ACN, Alter, IP, Meralco, FB Keeper, AC, Aboites, EJ, JT Cap, Ali, Aries, Creech, at saka si Dito. Nag-bounce si Dito. Tapos foreign funds sold, BDO, BPI, Security Bank, FGen, SCC, SCP, CNPF, DNL, Jollibee, DMC, GGS, CLI, FLI, Robinson, Globetel, Converge, at saka si Bloomberry natin. So US stocks futures rise ahead of Tesla earnings report. Okay? So magandang galaw. Futures, AGI annually drop siya ng 12%. So next stop for gold is 4,000 sabi ni JP Morgan. Ayan. So pero Dow rallies over 800 points as Wall Street rebounds from sell-off and nagre-recover na kahit papano. So Globe GCash IPO is hold pending market stabilization. Mahina pa kasi yung market. Aboitiz Power broke ground on a 48 megawatt hybrid energy storage. Tapos nung alas 2, sinong panalo kanina? ASEAN pa rin talaga mahina. JT Cap at saka si Pure Gold natin. Okay? So Trump said doing fine with China has no plans to fire Powell. Ayan. So parang gusto niya kasing i-fire yung mga lumalabas na news last time. Okay, US stock market indices extends gains to over 2% on the day. Sino pa? Mercado, hopefully they pull it out and of the oven before it sets off the fire alarm. So these IPO size and complain about listing rules. Gold tumbles almost 3%. So check niyo lagi yung overbought condition as Trump backtracks on Fed attack. While Maya declined to provide specifics on its net income, it revealed that its loan disbursement in Q1 reached almost 28 billion. Lakas ni Maya. ACEN to raise 30 billion, laki through stock rights offering. So, magkano pa yung stock rights offering niya? Ayan, ang mura. 2 peso and 30 cent. So, tignan natin yung kanyang yung price ngayon. Bakit binagsak?
si ASIN natin. Dow and ups over 1,000. Okay. So mukhang maganda mamaya. Tapos Bitcoin. So 93K na ngayon si Bitcoin. Yung silip ko kanina. Tapos yung galaw ng mga stocks natin kahapon. Okay, nag-upsurge si US markets. Ayan. Hopefully maganda yung galaw ng mga alaga natin. Okay. So yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide ulit sa market natin, sali lang po kayo dito ha. So double check nyo lang yung ating Patreon channel naman. Okay? So tingin tayo dito sa hindi pa rin inaayos ni Instagram. Tingin ko ito yung gusto talaga nila eh. So click here to access Invest Trade for real-time PH market data and charts. So ibig sabihin meron naman siya. So, kailangan lang kasi mag-subscribe. Ayan. Okay. So, anyway, okay. So, ganun pa rin. Kahit na parang gumaganda siya, no? Sumakay siya sa MA9 nag-bounce ng konti kasi nung umaga nagda-drop pero medyo bumawi naman siya. Okay. So, sideways pa rin yung pinaka picture natin dito sa stocks natin kasi wala tayong masyadong nakikita na net foreign buy. So kung meron siguro, yun, pwede pa natin sabihin na may chance na mag-breakout tayo dyan sa 6,000 level natin, 6,300 level. Okay? So guhitan ko na lang ulit at sideways pa rin yung pinaka main picture natin dito sa market. Ayan. Hopefully may tagal na rin, no? February, March, April, o May, baka May mag-start na ulit gumalaw yung markets natin. Kasi labasan or rather mga July pa yun, no? Yung second quarter, no? Okay, so anyway, sideways pa rin. Okay, sideways. So 6,168, 0.37%. Okay? So kita natin yung galaw ng mga big caps. Winner, kulang pa sa volume si X. PXP, 7.31%. Ano ba earnings nito? Negative pa rin naman. Okay, so mga traders, plus, okay, pa-breakout ulit tayo. 5.69%, 38 na. So, may dividends na 2%. Ayun, taas na, 168 billion. Ayan, potential talaga sa plus. Kaya di ba na natin binebenta yan. Okay, so, makailan ka na? Nasa 80% na yung yung hawak ko kay Plus. Tapos si Pizza, bigla na buhay si Pizza, oh. Nangkap siya kanina, may volume. 5.01, kaya lang nag-Dow G. Ito si Ara, pag-usapan natin. Ganda ng galaw. PNB, o bumabalik na. 4.76 si Keeper. Ito yung isa, breakout. Ano ba to? O, laki din yung dividends, 4%. 4.87. Okay, sino pa? May volume, Pure Gold. Hopefully, tumuloy na. So, ganda ng galaw ng Pure Gold, ah. ICT, 4%. Nickel, medyo nauntog, ah. Pero maganda to pag nag-break dito sa MA100. So, pag na lang, nag-bounce si Gold siguro. Tapos, sino pa? CLIA, Megawide. Kulang sa volume, 2%. Sino pa ito si Web? 2.34%. Okay. Ayaw pa bumalik ni Web natin. So, punta tayo dito sa losers sa market natin. Okay. So, base dito si T. Okay, hindi ko na 8.2. Kailang, ba't walang trade? Tapos may drop siya, no? Tapos si Ace N, ayan, so siya nang una breakdown. 2.3 yun, di ba? O mas mura yung stock rights offering. So, ibig sabihin, naku, baka umabot pa tayo ng malapit sa 2.3. 7.86%. So, pag-usapan natin, APX, ayan, pullback. 6.5%. PX, nag-drop din 6%. Oh. Puro red no? Si PX natin. Certec, nag-drop na 5.6. Binalik na rin niya. Oh, sayang yung bounce niya. Merrimart, minus 4.6. Sige pa yung maumakyat last time. All HC, pa-drop pa rin. Ano nangyari dito sa All HC na to? Okay, okay naman yung income. Ayaw lang talaga. Security Bank, ito pabagsak si oh. Okay naman. Annual earnings, okay lang. Ayan, ayaw ko Pero maganda technical ayaw niya, Funda. 3.25% drop. And then lastly, Union Bank minus 2.8%. Okay? So yun yung galawan natin. Balik tayo dito. Ngayon, pag-usapan natin yung
US market. Ayan, mukhang maganda ulit oh. Lakas ng opening ah. So S&P 500, so up siya na futures yan, 2.49%. So mukhang malakas to mamaya. Tapos si Dow Futures, 1.87, Nasdaq Futures, 2.89%. Okay, tapos kagabi okay siya. So European stocks, sumabay na rin, no? So napag-iwanan na naman tayo. Ang ganda ng ng global market. So, no? Ganda. Tapos lalo na dito sa bandang crypto, no? Grabe yung yung galawan dito. 93K si Bitcoin. Okay. Yung mga major currencies. Ayun si Ethereum 10%. XRP 7%. Ito may hawak akong Sol ngayon. 9.15% si Dodge, meme coins. 11.61 percent. So may vlog tayo dyan yung mga meme coins natin. May ginawa ko ng ano yan part 1, part 2. Ayan. So check mo na lang kung gusto mag-trade ng of course yung risk. Ayan. Manage mo. Mahirap maubusan diyan. May buhusan. Okay. Tapos si Shiba 8.88%. Okay. So okay yung global market si Philippines lang kasi walang pasok ng foreigners. So okay, pag-usapan natin yung ating trending stocks. Okay, so nahin nga natin si APX. Okay, pahinga muna. Napagod na si APX natin. So siguro babalik to mga to kapag kasi hindi pa rin naman tapos yung yung negativity kay Donald Trump, di ba? So kapag may negativity doon, umakyat si gold and then nagre-reflect din dito sa mga stocks natin. Hopefully hindi ganoon katagal para makita natin kung magbabounce siya dito sa 6.17, no? So dito sa MA9. Ayan. So matagal na rin naman siya mukhang batak talaga kasi ang tagal niya dito sa overbought condition. So gaano kalaki na mula dito sa next na breakout natin? So nag 13%, no? Nag-drop siya na 6.52%. So negative 3.65 million. Ayan. So saan ba ako na dito? Dito yata ako na napatipi na kasi kala ko fill the gap lang siya. Dumiretso, di ba? Congrats pa rin. Syempre, ang laki ng ginalaw niya, more than 20% dito sa breakout level natin sa kanya. Okay? So, bullish pa rin naman. So, abangin niyo lang yung mga may hawak with regards sa sa gold prices ng global gold prices natin. Okay? So, ganyan na lang muna tingin natin. So, worst case scenario, retest tayo sa support sa 6.17. Okay? Next, APX. So, or rather, sorry, ACE-N. No, nakapula siya na APX na rin. So, breakdown si ACE-N natin. Okay, okay naman yung niya, yung funda. 11%. Kaya lang, yun nga, ang sabi nga ng mga nabasa ko sa kanya is dahil doon sa stock rights offering. 2.3 kasi siya eh. So, nasa parang yung kay dito na naman, no, yung stock price offering natin. Pero si dito, di ba, success yung niya last time sa piso. So 2 point, ilan ba yun? 2.3 peso per share. So tingnan natin kung magbabounce siya before marating yung 2 pesos and 2.30 peso. So kasi yung previous na history natin, meron din naman. Ito yung stock price offering niya last time. Last 2021, saan ba yung candle natin? Okay. So nagpa-spike siya last time ng galawan niya. Ito kasi iba yung scenario, downtrend kasi yung scenario natin. So mababa, pababa, tapos dadagdagan mo ng shares. Syempre, mapipressure yung mga traders natin. Okay, so tingnan natin. Hopefully naman hindi siya umabot dyan sa 2.3. Malay mo, itulak siya. Kasi may mga nakita na tayo na net foreign buy. 8.16 million, so negative 7.86%. Kailan kung titignan mo nga yung niya, yung pinaka-RSI na rin sa kanya, super bearish din yung yung galawan niya. Okay. Wala kasing wala nang nagtutulak na foreigners kay ASN natin. Okay. So watch natin yung mga susunod na niyan na mga balita doon sa stock price offering natin. Baka meron naman siyang gawing mga share buyback, malay mo, di ba? Pero ang daming utang ni AC, di ba? Nangungutang nga siya para mag-expand ng ng kanyang business. Okay, tingnan natin, malay mo. So, pero ako watch mode na lang ako sa kanya kasi pa downtrend, breakdown pa ng price action naman. Okay? Okay, so ASN.
And then si Ara, so ganda ng setup niya Ara, no? Nakapondo talaga siya, oh. Ilang percent na to mula dito sa MA100, 14% na rin. So, ang isang agaw pa sa kanya, okay, breakout, tapos, malay mo, field agap tayo dito sa 0.6871. So, ito kasi yung agaw pansi sa kanya. So, 3,000% yung annual earnings ni Ara. Ayan. So, very undervalued siguro to. Ano ba price to earning ratio? O 2.49. So, medyo mababa. Kumpara, yung price niya kumpara sa earnings niya. So, mas malaki yung earnings niya. Ayan. Hopefully, gumalaw to na maganda. So, babantayan na natin to. Si Ara natin, mali mo mag-higher low later on. 5% and 2.95K net foreign buy. So, hindi pa naman siya overbought. So, baka meron pa. Ayan. So, congrats doon sa mga nakapag-TP na laki na rin yan. 14%. Ang hirap mag-trade ngayon, di ba? So, 5%. Okay. Tingnan natin kung mag-fill the gap siya. Yung gap pala, ito, meron siyang gap dito. Ayan. Okay, tignan natin. Next, C+. Ito, meron tayo na ito. So, 80% na yung huli kong silip sa kanya. Doon sa ano-ano, nakabili tayo last time sa kanya. Okay, so hopefully, mag-breakout tayo dito sa 39.86 o 40 pesos siguro. Kasi 38 naman na siya, oh, malapit na yan. Konting kembot na lang. So malakas naman yung tagatulak natin. Meron tayong 52.67 billion net foreign buy. So laki din yan, di ba? Tinutulak siya. So tignan natin kung ano makatulong to sa kung meron pa rin siya bukas. Ayan, touch natin to. And then wag lang daw G yung closing natin. So 5.69%. Okay? Bullish. Next, keeper. Ito, bullish, super bullish. So nag-breakout. Ayan, hindi ko na pinapansin to dati kasi grabe yung uptrend. So parang ano na rin siya, no? Parang plus. Ang maganda, panalo yung mga nag-adjust dito ng ano, kundi yung binenta, no? 100% na rin to, no? Oo. O 50%. Okay, pero okay na rin, no? Kung hinayaan mo lang siya. So, dun sa mga nag-adjust ng pricing niya. Ayan, breakout and gap tayo dito eh. So, siguro pwede ito sa ano, extended Fibonacci, no? O parang may konting pagka-parabolic na rin siya. So, dito ko na lang siya i-adjust. Ayan, sakto, no? Pag-drawing tayo ng resistance. Ayan, dito sa 2.87. Tapos meron naman siyang ano eh, at least meron siyang trading channel. Ayan, medyo sagad na yata yung ano. Ayan, tignan nyo na lang. Medyo sagad na yata yung ano, price action niya. So, nag-overbought na rin siya ng konti. And bullish. Biglang bullish yung ano, yung galaw natin sa kanya. Or bullish na talaga siya noon pa. Kasi uptrend yung galaw eh. Ayan. So, overbought na nga lang ngayon. Okay, congrats. So, 4.87% and 1.56 million net for buy. And then si Converge, natuloy na ba yung ano, breakout natin dito? Okay. So, nauntog na naman tayo ah. Doji tayo ah. Tignan natin bukas, malay mo. Kasi may ano siya, wala palang tulak no. 11.59 billion net foreign sell. So nag-breakout siya pala kanina. Tapos hindi niya tinuloy. Hopefully hindi yan bad sign para sa bukas na tradings natin kasi okay naman yung annual earnings niya. Okay? So, malit lang naman, 2.21. Pero akala ko breakout to eh, kanina. So, yun pala, nag-pullback siya and then nag-Dow G ng konti yung kandila natin. Okay? Okay pa rin naman. Bullish pa rin yung galawan natin. Okay, so yun na lang muna yung ating review for today's trading natin. Balik tayo dito. Okay, naiiwan na naman tayo ng ano, ng global markets. Mali mo, humabol siya bukas, di ba? Kasi lahat maganda yung galawan ng ganda ng US, ng Asia, at saka ng crypto. Okay, so yun lang. Maraming salamat. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Plummy Trader na YouTube channel. Crypto ko to, so check mo lang po yung mga bagong upload, yung ating Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.